Nang marating ni Franco at Camille ang lugar na pakay, itinali nila ang mga kabayo sa isang punong malapit sa batis. Pagkatapos, kapwa sila naupo sa damuhang malalim at malapit din doon habang pinagmamasdan ang malawak na lupain. More or less, mga 15 hectares din ang kapatagang ito. Saad ni Franco habang inililibot ang mga mata sa paligid. Hindi lang pigiri ang maaaring itayo rito. Binabalak mo bang magtayo rin ng poultry? Hindi yon. Iniisip kong magtanim din ng mga gulay na maaaring makinabang sa organic fertilizer na nagmumula sa dumi ng mga baboy. May babasahin ako tungkol doon at palagay ko, magagawa ko yun kahit wala akong alam sa agriculture. Naramdaman niya ang enthusiasm nito sa planong iyon. Nasa puso nga marahil ng mga Acosta ang pagnenegosyo. Nakikita rin niya noon ang kaparehong thrill sa namayapang tiyuhin nito. At gusto kong kasama ka kapag simulan ko ng project na to, Camille. I want your involvement too. Nakangiti nitong Turan habang nakatutok ang mga mata sa kanya. Tila nagmamagnetong nakipagtitigan siya sa binata. Bakit ako? Dahil dati mo nang alam mga bagay-bagay tungkol dito sa farm. At dahil magiging magpartner tayo in the near future. Kung ano man ang ibig nitong ipakahulugan sa sinabing iyon ay hindi na niya nagawa pang usisain. Isinunod nitong ipaalam sa kanya ang iba pa nitong mga plano tungkol sa Acosta Farms. Nakaramdam na rin siya ng excitement. Kung dahil sa nakakaengganyo nitong mga plano o dahil sa pakahulugan nito nang sabihing magiging magpartner sila sa malapit na hinaharap o ng presensya nito sa romantikong lugar na sila lamang dalawa ang tao ay hindi na niya inalam pa. Sumama ka na rin sa akin sa pagpunta ko ngayon sa agency sa Kapitolyo. Tukoy nito sa ahensya ng Department of Agriculture sa Bukidnon. Tiyak na may makukuha kong ideya doon tungkol sa pinaplano ko. Lalo siyang napahanga rito. Kapag pala may naisip itong plano, pinaghahandaan din ito yon kaagad-agad. Bago ko nga pala makalimutan, wika ni Franco nang inalis na nila ang tali ng mga kabayo sa puno. Ikaw na magiging assistant ko mula ngayon. Nakangiti pa rin Saad ng binata. It's up to you. Binigyan kita ng choice. Huwag mo isumbat sa akin, hindi. It's been 2 weeks at hanggang ngayon hindi ka pa rin makapag-decide. Lumakad si Franco sa gawin ng bintana nang makita niyang napapitlag si Camille mula sa pagtipa sa keyboard ng computer. Nagulat marahil ito sa biglang pagtaas ng kanyang tinig habang nakikipag-usap siya sa cellphone. Babe, huwag ka nang magalit. Sagot ng nasa kabilang linya. Hindi naman kasi ako basta makakaalis dito. I have a 9-to-5 job and you know it. Hindi ako pwedeng basta lang magbakasyon. Bakit hindi nila ikaw pumunta rito? No, I can't do that. My hands are full at the moment at pwede ka naman mag-file ng vacation leave anytime you want. Bakit ba lagi na lang akong kailangan sumunod sa'yo? Pwede ka naman mag-delegate na lang ng tao na iiwan mo responsibility sa farm ninyo. Pero ayaw mo lang. Daman niya ang tensyon sa tinig ng kanyang nobya. Pinipilit lang nitong gawing madiplomas siya ang boses. Ngunit may nais siyang patunayan kaya imbis na sumuko ay lalo pa siyang nagmatigas. Kapag hindi ka dumating dito within this week, it would be over between us, Trisha. So, hinahamon mo ko? Tugon nitong mataas na rin ang tinig. Huwag akong hamunin mo, Franco. Hindi ako kung sinong babae lang. No man has ever dumped me before. Hindi yun magsisimula ngayon. So I call it quits. Nagtataka pa nga ako sarili ko kung bakit paano nakatagal ako sa isang kagaya mong walang puso. Goodbye. Bago pa siya makapag-react doon ay nawala na ito sa kabilang linya. Napapailing na isinlid na lamang ni Franco sa bulsa ang kanyang cellphone. Wala siyang nakapang panghihinayang sa napakabilis nilang breakup. Kung mayroon man, iyon ay sa nasayang lamang na panahon. He felt relieved. Matagal na siyang nagsasawa sa kanilang relasyon. Mabuti nang kay Trisha nagmula ang paghihiwalay nila. Hindi ito ang tipo ng babaeng susuporta sa magiging asawa. Mas gusto nitong ito ang sinusuportahan. Ang akala niya ay mababago niya ang paniniwala nito. Hindi pala. So the drastic challenge. Challenge na kinagat naman ng nobya. He was free now. Ibig lang sabihin niyon ay kailangan na naman niyang maghanap ng panibagong nobya para makapag-asawa na siya. Pang-ilan na ba si Trisha sa mga naging girlfriends niya? Pawang walang nagtagal sa mga iyon.
hindi mabuti sa kanyang imahe na ang sa edad na 32 ay wala pa rin siyang prospect na mapapang-asawa. Maybe she was right. Wala nga akong puso. Napalinga siya sa abalang si Camille. There was the new prospect. Camille, nariyan ka lang pala. I've been looking for you all over the world. Natawa ang dalaga sa pakwelang bungad ni David nang bigla itong lumitaw sa balkonahe. Mukha na naman itong rarampa sa catwalk sa suot nitong long-sleeve knitwear na teal ang kulay at buttonfly levis. Narinig niya kanina ang tunog ng ginamit nitong sasakyan. Wala pang 10 minuto itong nakakauwi mula sa kung saan. Bakit naman? I don't want to eat alone. Nakakain na raw kayong lahat, sabi ni Aling Nori. Halika, samahan mo ako sa komedor. Alauna na. Sumabay siya sa pagbaba nito sa hagdan hanggang sa makarating sila sa komedor. Nalibang kasi ako sa pakikipagkwentuhan sa tita Maricar mo. Nakita kami sa parlor sa bayan. Nagpalinis ako ng kokot, nagpa-cold wave naman siya. Cold wave? Bago yata iyon sa kanyang madrasta. Kadalasang nagpapa-hair relax lang ito at oil treatment. Naupo na silang magkaharap sa mesa. Sa harap niya ay may mga hinog na pinya. Isa ka sa napagkwentuhan namin. Napangiwi si Camille. I hope na hindi ako sinira sa iyon, tita Maricar. Ito naman ang natawa. On the contrary, puro papuri nga siya sa'yo. Masipag ka raw at magaling pang magluto. Niyaya niya nga akong mag-dinner sa inyo sa Friday. Pinilit siya nitong kumain ng pinya para daw magmukhang may kasalo ito. Habang nagkikwento si David, hindi niya maalis sa isip na kabaliktaran ito ni Franco. Seryoso ang huli samantalang ang kaharap niya ay easy-go-lucky. Masayahin din ito at malambing sa lahat. Hindi tuloy niya maintindihan ang sarili kung bakit mas magaan ang kanyang loob kay Franco kaysa rito. Kung tutuusin, mas masarap namang kausap si David. Walang boring na oras kapag nakikipag-usap siya rito. Patapos ng kumain si David nang lumapit dito si Franco. David, invited tayo sa party ni na Albert sa Sabado. Libre ka ba? You know, I'm always free. I miss ko ng party. Bumaling ito sa kanya, ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay inunahan na ito ni Franco. At gusto ko sana isama ka rin doon, Camille. Please, say yes. Nakangiti nitong saad. Iyon din ang party na gusto ni Joy na daluhan nila. Hindi pa nga pala siya nakakapagpaalam sa kanyang tita Maricar. Baka kasi hindi ako payagan ng stepmother ko. Don't worry, pagpapaalam kita sa kanya. So, payag ka na? Kung papayag siya, sige. Alam naman niyang malabo siyang payagan ng kanyang madrasta. Pambihira ka naman, pinsan. Inunahan mo naman ako kay Camille. Reklamo ni David. Tinapik lamang ito ni Franco sa balikat at iniwan na sila. Kasar talagang isang yun. Lagi na lang ako sinisingitan. Himutok pa ni David. Huwag kang mag-alala. May kaibigan akong pupunta rin sa party ni na Albert. Ipapakilala kita sa kanya. Si Joy ang nasa isip niya. Tiyak nakikiligin ang kaibigan niya kung ito ang makakapareha ni David. Maganda yon. Magaling pang sumayaw. Talaga? Oo. Kapit-bahay lang namin. Gusto mo, ipakilala kita sa kanya sa Friday pag nag-dinner ka sa amin? Promise yan ah. Promise. Itinaas pa niya ang kanang kamay. Kapag nagkataon, ito pa ang tiyak na may makakapareha sa party dahil inaasahan na niyang hindi papayag ang kanyang madrasta na dumalo siya roon. Kaya nang mag-text sa kanya si Clarice noong isang araw at imbitahan siya sa cocktail party nito, nag-reply siya sa kaibigan na malabo siyang makarating doon. Pauwi na siya ng hapong iyon nang mamataan niya ang utility van ng Levi's Garden sa labas ng gate ng mga Acosta. Nakapark iyon sa kabilang kalsada. Nasa driver's seat ang kanyang madrasta. Tila sadyang hinihintay siya nito. Kinabahan si Camille. May nagawa na naman kaya siyang mali. Napansin niya ang bago nitong ayos ng buhok nang makalapit sa van. Kulot na iyon at nakulayan ng light brown. Aminado siyang mukha pa rin itong bata sa edad na 47. Bakas pa rin ang ganda kahit medyo laylay na ang magkabila nitong pisngi. Hindi naman ito dating ganun.
Muli, napuna niya ang pagkahulog ng katawan nito. Sumakay ka na, Camille. Pupunta tayo ngayon sa bayan. Bakit po, tita? Nagtatakang tanong niya. Bibili tayo ng susuot natin sa party ng mga Zaragoza. Kina Clarice at Albert ang tinutukoy nito. At tama bang narinig niyang sinabi nito? Natin? Ibig sabihin niyon ay kasama siya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay papayagan siya nitong dumalo sa isang party. Pero gusto pa rin niyang makatiyak. Pati po ako, tita? Oo. Importanteng makadalo ka ron, kaya bilisan mo ng kilos. Hindi niya ininda ang pambubulyaw nito. Ang mahalaga ay tiyak nang makakadalo siya sa party. Tiyak na matutuwan husto si Joy sa ibabalita niya. Isang butik sa kabayanan ang pinuntahan nila ng kanyang madrasta. Lihim siyang napangiwi ng ito ang pumili ng kanyang cocktail dress. Parang ayaw na niyang lumabas ng fitting room nang makita sa salamin ang kanyang refleksyon. The dress was too revealing. Ayos lang sana iyon kung hindi malaki ang kanyang hinaharap. Ngunit dahil nga malaki iyon, napaka-prominente tuloy ng kanyang katawan. Maikli rin ang damit. Hindi pa umabot sa kanyang mga tuhod ang haba niyon. Maya-maya ay tinalakan na siya ng kanyang madrasta mula sa labas ng fitting room. Mukha raw tinubuan na siya ng ugat doon sa tagal ng kanyang pagsusukat. Tita, may shawl po ba to? Lakas loob niyang tanong dito nang makalabas na. Pasaway ka, hindi yan nilalagyan ng shawl. Malakas nitong sabi. Napapahiya na tuloy siya sa sales clerk. Summer naman ngayon. Hindi ka giginawin sa party. Okay na yan. Sige, alisin mo na. Tita, mas babagay yata sa akin yun. Turo niya sa lilac cocktail dress na sleeveless din, ngunit Sabrina style ang neckline. Sinikmatan siya nito. Pwede ba? Hindi ka matrona. Magbihis ka na. Bilis! Mangiyak-ngiyak na tumaliman na lamang si Camille. Hindi rin siya mag-e-enjoy sa party kung hindi siya mapapalagay sa kanyang suot. Daig pa niya ang magbibilad ng katawan sa damit na iyon. Kahit hindi niya gusto ang cocktail dress, babayaran niya yon mula sa sarili niyang bulsa. Ayaw sana niyang gumasta dahil iniipon niya ang lahat ng perang maiipon niya. Wala siyang magagawa. Gaya ng dati, ang madrasta pa rin niya ang masusunod. You're a superb cook, Camille. Pwede bang ibigay mo kay Aling Noring recipe nitong kalos at mechado mo? Over ka na. Tugon niya kay David. Kanina pa ang pasasalamat nito sa kanyang mga niluto. Biyernes ng gabi at tulad ng naipangako nito sa kanyang madrasta, doon nga nagapunan ang binata. Nagkakapi na sila ng mga sandaling iyon. Sa kanya ko nga natutuhan ang mga recipe ng mga yan. You make a good wife. Walang lalaking tatanggi magpakasal sa'yo kung ganyang kalagi kasarap magluto. That's true. Wika naman ng kanyang madrasta. Napakaswerte ng pipiling lalaki ni Camille. She's an excellent housekeeper too. Hiyang-hiya na siya kay David. Halatang-halata naman kasi ang pambubuyo ng kanyang madrasta. Ang mabuti pa siguro, maiwan ko na kayo. Sa terrace na lang kayo magkwentuhan at ako nang bahala rito sa komedor. Sumunod naman sila sa sinabi nito. Mabuti na nga ang ganun upang mabawasan ang pagkailang niya. Kung si Franco marahil ang kaharap niya, baka nagtago na siya sa kahiyang naramdaman ngayon. Pasensya ka na kay Tita Maricar, David. Aniya nang nasa terrace na sila. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa kanya at sinasabi niya ang mga nasabi niya. Just don't mind her. Tingin ko naman, totoong mga sinasabi niya tungkol sa'yo. Trust me, binubola ka lang nun. Ang mabuti pa siguro, sumaglit tayo kina Joy ngayon para makilala mo siya. 3 bahay lang naman ang pagitan namin. Okay. Nagpaalam sila sa kanyang madrasta na maglalakad-lakad lang sa paligid. Hindi na nila sinabing kina Joy sila pupunta. Kung tama ang kutob niya, hindi iyon nanaisin ng kanyang madrasta. Tama ang inaasahan ni Camille nang magkakilala sina David at Joy. Naging magkasundo kaagad ang dalawa. Happy-go-lucky naman kasi ang kaibigan niya at ang binata naman ay likas na masayahin.
Nagkasundo sila na dadaanan nila ang kanyang kaibigan bukas ng gabi.